So yun guys, kakabit na natin yung ating race power na shock na kamukha ng Öhlins. So yan, buksan natin. So yan, pero may sticker pa tayo dito. So yan siya, race power na shock, pero lagyan natin siya ng sticker na Öhlins. So yan, mukha na siyang Öhlins na orig. So adjustable siya, left rebound tsaka compression, adjustable spring preload din. So yan, kakabit na natin siya. Ito yung shock natin. So meron lang yung tornilyo dito sa likod. So yan, 14 yata to. Yan, isa dyan na nut. Dito sa baba tornilyo 12. Ang pagkabit is paisa-isa lang. So diretso tanggal ng isa, kabit ng isa, then kabila naman tanggal ng isa, kabit naman isa. So para sa mga nagdi-DIY na gusto magkabit ng kanilang mga shock, so hindi mo na kailangan dalhin sa shop, basta meron kang tools. So makakabit mo siya na mag-isa. So ayan, pakita ko sa inyo. So ang technique niyan, babaklasin muna natin yung baba para pwede natin magalaw yung shock. So kuha muna tayo ng 12. Ayan, 12. Tapos muna tayo sa baba. So ang pagbaklas, laging counterclockwise ang ikot, maluwag. So may problema pala tayo. Yung tornilyo pala dito, kailangan tumatama siya sa pipe natin. So kailangan pala nating tanggalin yung pipe or luwagan lang. So tatry muna natin. Tornilyo dito sa pipe isa, tsaka dalawa sa taas. Okay. So 14 yan, luwagan muna natin. So yan, pumasok muna tayo kasi biglang umulan. So patinyos tayo. Baklas. Natin luwagan ang pipe. So niluwagan lang natin. Luwag lang. So gumagalaw na to. Yan, gumagalaw na. So tatanggalan natin yung tornilyo dito sa sulok. Yan. Tatanggalan natin to. So yan. Hugot lang natin to. Kasi kanina tumatama. So yan, hugot na natin to. Yan. So yan. Patay na yan. Tanggalin yan. So dito naman yung tatanggalin natin. Yung sa ilalim. Ayan. Ayan, 14. So hugot natin to dito. Medyo mahirap to kasi masyadong masikip. Ayan, tanggal na natin. So tulak mo lang yan ng ganyan. Ayan lang, isuksok lang yan. So tanggalin mo lang yan ng ganyan, diba? Yan, angat mo muna to. Pak. Kahugot mo yan. Ayan, matatanggalin. So yan, tanggal na yung ating shock. So yan, kita niyo yung shock natin. Ito na yung ating Race Pro na fully adjustable, Öhlins na design. So yan, Öhlins design. Meron siyang Race Pro dito pero hindi naman siya halata. So yan, lagyan natin siya sticker ng Öhlins. So kabit na natin. So ganun pa rin, unahin natin yung taas. Sok-sok pa rin. Okay na. Ito na ang fittings, so para sinukat. So yan, talagyan mo na lang ng tornilyo. So bakit hindi pinagsasabay baklasin ang kaliwat kanan pagkakabit? Para hindi ka na mahihirapan buhatin yung likod kasi mabigat to pag bumagsak. So nakalapag siya sa sahig, bubuhatin mo pa. Kung mag-isa ka lang, mahirapan ka. So kailangan sabay. I mean isa-isa para may nakaalalay pa rin sa kabila. Ayan, may nakaalalay pa rin. So yan, kabit na natin. Ngayon natin yun. Washer pa rin, tas nut.
So pag ganyan, pwedeng wag mo muna higpitan ng husto para medyo nape-play-play mo to. Ayan. Kasi kakapitan mo muna ng isang ng tornilyo sa ilalim. Isa sa technique dyan, kasi nakikita nyo to, yung shock medyo nakababa siya. So hindi siya pasok dito sa butas na ito. So syempre mahihirapan ka kung paangat. So ang technique dyan, tutulak mo yung motor mo, di ba nakalutang yan, ibabagsak mo para lumubog. Yan. So mas madali mo siyang mailalagay. Kaya papakita ko sa inyo mga teknikan. So yan. So ibababa mo yung motor mo para mailagay mo tong tornilyo. Yan. Tignan nyo, walang kahirap-hirap. Tetreadan mo na yan. Kasi pag nilanggal mo yung isang shock, medyo bubuka na yung ano, kasi hindi na kaya alalayan ng isang shock kasi nakabaklas yung kabila. So ayan, saka mo kamayin. Yan, diba? Yan, nag-thread na siya. So gamitan mo na siya ng yabe. Medyo mahigpit na. So all goods na. Higpitan na lang ulit natin yung taas. Okay na, diba? Isa pa lang yan. Ang pogi, no? Diba? Nabuhay yung NMAX natin. Ganda talaga ng combination ng black and yellow. So yan, mga urig na Öhlins. So tira mo, kala mo legit. Litaw na litaw yung baso, diba? Kitang kita pag sa fender. Ayan o, ganda. So yung kabila naman ganun lang ulit. So luwagan to, tanggalin tong tornilyo na to, tsaka panghuli yung sa taas. So ganun ulit. Hugot to paatras. Yan o, hugutin mo to paatras. Medyo matigas siya. Or pwede rin to, tagalid mo yun sa taas. Ayun o, tulak mo to patagilid. Ayun o, yan, tanggal na. Yan. So ito, hatak palabas. So ito, kabit na natin yung ating shock. So tanggalin na natin to. Dalpak na natin una ulit taas. Yan o, ito, susuklit mo lang to. Yan, suklit mo to sa butas. Yan o, kita mo ba yan? Suklit. Suklit nyan, pak, pasok na. Sukbit lang natin yan. Sabay no. Yan, sukbit. Yung ehe sa taas. So sukbit mo lang yung butas. Tapos ito. Yan, papasok mo na yun dito. Ganyan lang yun, no? Diba? So lagyan na natin ng nut sa taas. Spacer, syempre wag kakalimutan. Ay, washer. Washer, nut. Yan, okay na. Nakabit na natin yung ating Öhlins copy. So ayan, mukhang digits naman, di ba? Yeah, ganda. So ayan, Öhlins kabilaan. So ayan. So balik na natin yung tambucho. Technique naman para walang singaw ang ating tambucho. Higpitan muna natin yung ating dalawa dito. Hindi naman higpit, papalapatin lang natin. Tapos lagi mauunang paghigpit doon sa elbow. So hindi naman natin tinanggal yung tornilyo sa elbow. Niluwagan lang natin para mauga to. So yan.
Balik na natin to. 2.14. So ayan. Ito yung ating tornilyo. Hindi siya ganun kahigpit. Ay no, kasya yung kuko ko. Kasya pa yung kuko. Yan. Tsaka ganun din sa isa dito sa baba. Ayan. Ganyan din. Kasya pa yung kuko. So, ayun naman, doon mo hihigpitan ng mas mahigpit kagad. Unahin mo yung sa ilalim. So, hindi kita ng camera natin kasi nasa pinakailalim siya. So, yung sa elbow, ayun yung una mong hihigpitan, yung 2 tornilyo. So, ang sukat ng is 12. So, higpitan muna natin. Gamit tayo na ito. Mahaba. Or kung may T-wrench kayo, pwede rin. So, ito. 12. Gamitin natin. Yan. Mahigpit na. So, para malaman natin kung may singaw, i-start natin yung motor. Tapos, titignan natin kung meron tayong na-feel na hangin na lumalabas dun sa elbow. Or, merong ibang tunog kung may singaw. So may napil tayong singaw. So hihigpitan lang natin ng mas maayos. Yan, okay na. Wala nang singaw yung ating tambucho. So dito, saan na tayo maghihigpit? So, higpitan na natin yung pipe. Yan, ayos na. So, ayan na yung ating finish. So, yan. Napakaangas. So, yan. Sa sa shock naman, tuturo ko rin sa inyo sa next vlog natin kung paano mag-adjust nung rebound tsaka compression, so tsaka ng spring preload. So 3 ang adjustment nito: spring preload, rebound, tsaka compression. So may mga function yan. Ayan, napipihit-pihit yan. Ayan. So tuturo ko sa inyo next vlog natin yan. So see you guys, bye bye.